puro admin slate ang mga nangunguna. Yung manipulation nila na ang dumi-dumi ng Duterte, ang daming kasalanan ng mga Duterte, mind conditioning yan. At yung medyo hindi pa natin super successful na mailabas ang mga tao sa kalsada, magiging basihan yan ng pandaraya sa darating na midterm election. Dahil, ang sasabihin lang naman ng administrasyon, lalaruin nila, mauna nating sabihin dito kuya, ang sasabihin nila, hindi nga sila nakapagpalabas ng milyong-milyong tao sa kalsada eh. Eh bakit nila questionin ngayon ang pagkapanalo ni Ben-Hur Avalos as #1 senator sa darating na midterm election? Yan, yung sinasabi ko, yung mind conditioning. So, importante na may presensya sa kalsada at importante na meron tayong war or laban sa social media. Ikaw Marlon, your thoughts? Galit and frustrated. Kasi hindi nila inaasahan to. Actually, kahit saan ka pumunta, ang maririnig mo yung salita nila na nabudol sila. Kahit sino ngayon na mga supporter noon ni Marcos Jr. na nakakaintindi at nakakaunawa ng mga nangyayari ngayon o dahil sa mga maling pamamalakad ngayon ni Marcos Jr., sila mismo ang nagsasabi na nabudol sila. Narinig ko to hindi lang dito sa pag-ikot natin sa Apilis, sa iba't ibang province, no? Sa dito sa Metro Manila. Kundi narinig ko to doon sa Hong Kong, narinig ko to sa mga kababayan natin OFW na nasa Kuwait. Yan, at alam ko marami pa, at pati doon sa mga comment section, sila mismo ang nagsasabi na bakit ganito ang nangyayari. Na taliwas ito sa inasahan nila at pinangarap nila ng iboto nila nung nakaraang halalan ang isang Marcos Jr. Doon naman, balikan ko lang doon sa incentives yung kanina sinasabi mo, Kuya. Sige. Ang sa organizing, kaya yung tao hindi rin agad lumalabas kasi malaking factor yung pera. Malaking factor yung kakainin nila. Yung hindi sila papasok sa trabaho o yung mga wala man trabaho para pumunta. Kasi dito, kung ikaw may 100 pesos ka at kung taga Valenzuela ka, tapos para bumiyahe ka papuntang EDSA, papuntang Valenzuela, sigurado sila na yung 100 pesos na yung kulang sa pamasahe at kulang na rin sa oras dahil sa traffic na gugugulin nila. Tapos walang kasiguruhan kung pagpunta ba nila ron may pagkain. Although nakita natin sa EDSA, rally, peace rally, may mga bumubuo sa pagkain. Pero hindi guaranteed lagi na mayroong pagkain. And malaking factor yung kumakalam na sikmura ng mga kababayan natin dahil doon sa 100 pesos nila, sa halip na ipamasahe nila yung papuntang EDSA at Liwasa Bonifacio o veterans, ibibili na lang nila ng pagkain yun o ipan-load nila para meron silang pang Facebook, para meron silang pang TikTok. Tama, no? I agree, no? Ganon din ang sentimento ng halos lahat ng mga nakakausap mo dito sa Cebu, no? Na, wag na muna dyan, sila lang muna dyan, no? Busy kami, wala kami pera, no? Especially yung mga daily wage earner, yung talagang pag walang trabaho, walang bayad, no? Pero going back to that, that story, no? Linking it with the recent statements of the Iglesia ni Cristo Church, no? Kasi natitwist na rin, no? Alam naman natin yung mainstream media talagang tinitwist, no? It started, no? Halimbawa na lang, yung COA report, unqualified and modified opinion, which means a clean report of COA on the Office of the Vice President and DepEd for fiscal year 2023, no? Ay hindi man lang binalita sa mainstream media. Ano bang binalita sa mainstream media? Ang binalita, kinall out daw ng COA ang mga certain line expenses. At alam naman natin na nag-call out ang COA because it's part of the audit process. Diba? Pero yun na nga, talaga yung naratibo nila, ipapamukha sa taong bayan na may nagawang kasalanan itong si Inday. Now, etong Iglesia ni Cristo, Marlon, and Pam, you are from Manila, you've been witness to, mobilization, no, of this church, no, ang Iglesia ni Cristo. Hindi naman natin na may influensya talaga sila. Otherwise, yung mga national politicians, even local politicians, no, hindi yan magpupunta doon for their endorsement, no? Because nga they tend to vote as one, they tend to agree as one, on matters of policies dito sa gobyerno. Pero ang pinalabas nila ngayon is ang statement nila, very very clever, no? Ang pag-package nila sa statement, no? Ang INC, no? Kasi nga ang sabi ng INC, magrarally kami in support sa mga statement ni Bongbong Marcos na mahal na presidente na ihinto ang impeachment kasi wala yang naidudulot na mabuti sa isang single Filipino life. Pero technically, ang ibig sabihin nila doon, they are actually supporting and defending the Vice President. Yes. Because ang Vice President lang naman ang ini-impeach, no? So, ikaw ba Marlon, Pam, mauna ka na. Ano sa tingin niyo talagang ibig sabihin ng INC nito, no, na magrarally sila and they are organizing? I think I've been hearing na after Christmas na daw mangyayari yung kanilang at tapos may mga nagne-negotiate daw, no, at nakikipag-usap dun sa hierarchy, sa leadership ng Iglesia ni Cristo. What do you think is the message here, no? Pam.
Kasi kuyang, nung yan ay naging breaking news, it was actually also during that time na ako ay nanonood nung Net25 kung saan yan breaking news eh. So, real time ko siyang napapakinggan. To the point that even the two hosts, sila, tinatry nilang i-stretch yung mga banter nila, di ba? I was watching also that live. Na-timing din ako, naka-live sila doon eh. Ini-stretch nila yung banter nila until bumaba talaga yung mensahe sa kanila because it could be like this na nag-uusap tayong tatlo at biglang may tatawag lang, may pabe-breaking ako sa inyo, hintayin mo. It was that moment na talagang ini-stretch. And when I heard it, sabi ko, grabe, as part of the comms team during the campaign, Kuyang, natuto ako how to craft maliciously and intentionally, deliberately a message to sound not antagonizing of another person. Yung ganun. But iluluto ka nito sa sarili mong pagkaka-craft. Doon talaga perfect yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. To the point na yung ibang mababaw mag-isip, ginawa pa nilang spin or argument na INC is for BBM. Tulad ni Jesus Cordero. Yes. Because, kasi yun nga yung pagka-craft na sinusuportahan namin ng presidente, blah, blah, blah. But this is INC being really witty and wise dun sa crafting ng message at sinasabing, iluto ninyo sa sarili niyang mantika itong si BBM dahil kapag walang ginawang kilos na mapahinto ang impeachment ni VP Sara, siya lang ang dapat sisihin. Ang galing nun. Tama. Ako, ang tingin ko ron talagang yung approach na ginawa yung Iglesia ni Cristo, satay, parang hindi masyadong hostile. Yung ginawa nilang pahayag na yon at ang gamit pa ng term doon ng mga kaibigan natin sa Net25, sila dyan sa Barjaga at saka si La Nelson Lubaw, yung tagubilin. Yung sa salitang Tagalog, may mga tabilin, may mga utos na itong gagawin. Pero doon sa sinabi na sinusuportahan si Marcos Jr. para doon sa panawagan na huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara, binabalik lang ng INC kung ano yung drama at kung ano yung sabihin na natin nakaplastikan yung script na ginagawa nila na kunwari pabida ang isang Marcos Jr. na kunwari inaawat ang impeachment complaint laban kay VP Sara pero ang totoo sanggandiin din siya. So ayun, tama yung ginamit na term ni Pam, ginigisa sila sa sariling mantika. So now, no, ayan na. May 3 impeachment na naihain ata, may pang-4 pa daw, no?